we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Hindi ko talaga matatanggap. Ang bait-bait ng anak ko, ginanon lang. Mga magulang ng estudyanteng natagpuang patay sa Baknotan, La Union, nanawagan ng hustisya. Pagkahiwalay na aksidente sa Nueva Ecija at Ilocos Sur, nahuli kam. Pinakamataas na talon sa Region 1, saan kaya matatagpuan? At ngayong Friday, pagsaluhan natin ang Galunggong Shanghai with Munggo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasantos siyang aram na imbaga malem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagsana ang ilang mamimili sa mga tindahan ng school supplies 3 linggo bago ang pasukan. Presyo ng ilang gamit pang eskwela tumaas na ayon sa DTI. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, nagsimula ng umarangkada ang bentahan maging ang paggalaw sa presyo ng ilang school supplies ilang linggo bago ang pasukan. Nagsimula nang dumagsa ang mga nais mabili ng school supplies sa ilang tindahan sa Dagupan City. Ang ilang mamimili, sinasamantala ang mababang presyuhan ng mga school supplies at para makaiwas na rin sa siksikan pagsapit ng pasukan. Kaya habang may budget, inilalaan na nila ito para sa pagbili ng school supplies. May sapat na budget kaya mas mabuti na lang ibili na lang kaagad para hindi na may gastos sa ibang bagay. Tsaka makatipid. Opo. Tsaka medyo mura pa ngayon. Kaysa sa sunod na araw, baka biglang tumaas kasi nga bilihan na. Ayon sa ilang tindahan, nagsimula nang dumagsa ang mga mamimili simula nitong Hunyo. Sa ngayon, hindi pa raw sila nagtataas ng presyo. Dahil bumaba raw ngayon ang presyo ng ilang gamit pang eskwela sa kanilang pinagkukuha ng supplier. Pero ma'am, mura yung presyo ngayon. Kasi mura ngayon ang price kaysa last year. Ngunit ayon sa monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan, nagsimula nang tumaas ang presyo na aabot sa halos 30 na school supplies. Ang reasons ng mga manufacturers natin ay yung pagtaas din ng halimbawa yung sa gasolina. No? So they incur sa transport cost niya, syempre nakakadagdag presyo yan. Nananatiling matatag ang supply ng gamit pang eskwela, kaya walang magiging problema sa mga susunod na buwan. Chris, ayon sa price monitoring ng Department of Trade and Industry, umaabot ngayon sa 11 pesos and 80 centavos hanggang 52 pesos ang composition notebooks. Ang writing pad papers naman umaabot sa 21 pesos hanggang 61 pesos. Ang kada 80 divs, ang pencil o lapis naman umaabot sa 11 pesos hanggang 17 pesos ang kada piraso. Ang ballpen naman umaabot sa 3 pesos hanggang 21 pesos ang kada piraso. Ang crayons umaabot sa 12 pesos hanggang 114 pesos ang per box. Ang eraser naman umaabot sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos ang kada piraso. Ang sharpener naman umaabot sa 15 pesos hanggang 69 pesos ang kada piraso. Hinikayat naman ng Department of Trade and Industry ang publiko na maaga nang bumili ng school supplies upang maiwasan ng siksikan at habang mura pa ang presyo nito sa merkado. At payo naman ng DTI na maging mapanuri sa mga binibiling produkto, lalo na ang school supplies sa merkado. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Ilang tindera ng gulay sa Mangaldan Public Market hindi muna nagtinda ng kamatis dahil sa mataas na presyo. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban.
Nakakaunti ang nagbebenta ng kamatis sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Mataas daw kasi ang presyo ng kamatis. Naglalaro sa 150 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng kamatis ngayon na halos hindi na raw maabot ng ilang mamimili. Ay siyempre, pag bibili ka, di ba mahal? Pag magluluto ka ng kwan, tama na yung dalawa. Hindi rin muna nagtanim ng kamatis ang maraming magsasaka sa bayan. Madali raw mamatay ang tanim na kamatis tuwing tag-ulan at ayaw raw malugi ng mga magsasaka. Hindi po sila nag-survive kasi sa sobrang init nung nakaraan, ma'am. Opo. Ayun, papaumpisa na. Kaya lang pag tag-ulan, mahirap din siya mabuhay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, wala sanang problema sa supply ng kamatis ngayon kung nakapagtanim ang mga magsasaka noong nakaraang mga buwan. Nakaapekto raw kasi ang matinding init ng panahon bunsod ng naranasang El Nino. Napakalaking epekto yun, yung panahon natin na sobrang init, tapos biglang aambon o ulan sa kanilang condition ay talagang apektuhan yung kanila. Pinangangambahan na aabot pa sa 200 pesos ang kada kilo ng kamatis kung magtutuloy-tuloy ang kakaunting supply nito. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nalunod ang dalawang batang babae na nangunguhan ng kuhol sa isang palaisdaan sa Batac City, Ilocos Norte. Nakaalerto, CJ Turida. Nalunod sa isang palaisdaan sa Barangay Colo, Batac City, Ilocos Norte ang dalawang babae na edad 8 at 14. Sa paunang investigasyon ng PNP, namumulot ng kuhol sa palaisdaan ng dalawang magkamag-anak para gawing ulam. Pero napunta sila sa malalim na bahagi nito. Huli na nang dumating ang saklolo. Timapog ka mamin di enji tanong inalaw mi dagi ubing. Adada di unag di tanong na pitak dagi bo da. Adalam. Labas tao man. Talagang pumunta sila doon para manguha ng mga kuhol. Then nadulas yung dalawang bata. Then hindi naman marunong lumangoy. Nasa bukid daw noon ang ama ng 8 taong gulang na biktima nang mangyari ang insidente. Dati na raw silang nangunguha ng kuhol sa lugar kaya hindi nila inasahan ang pangyayari. May nayaban niya italtalong ma'am, gagaya ma'am. Natay niya balasang agis na kanya ma'am. Sabi ng barangay chairman, dating water impounding facility ang lugar na ginagawang palaisdaan kapag bumababa ang antas ng tubig. Dahil sa insidente, ipinagbabawal na ngayon ang pagpunta sa lugar para manguha ng kuhol. Kasama si Reynold Velasco, CJ Turida, One North Central Luzon. Nananawagan ng hustisya ang mga magulang na estudyanteng natagpo ang patay sa Bacnotan, La Union. May exclusive report si Jasmine Gabriel Galban. Masayahin na anak, ganyan kung ilarawan na mag-asawang Valdez ang kanilang nag-iisang anak na si Mark Dave, ang estudyanteng natagpo ang patay sa Bacnotan, La Union noong July 2. Sa tuwing umuwi sa Pazurubyo, Pangasinan, mula sa kanyang pag-aaral sa Baguio City si Mark Dave, wala raw sandaling hindi naging masaya sa kanilang bahay dahil palagi siya nagpapatawa. Mabait at wala raw kaaway si Mark Dave, kaya lubos ang kanilang pagdadalamhati sa sinapit ng kanilang anak. Hindi ko talaga matatanggap. Ang bait-bait ng anak ko, ginanon lang siya. Hustisya ang sigaw ng mag-asawa para sa pinakamamahal na anak. Hiling din ang mabilis na pagresolba sa insidente. Hindi raw katanggap-tanggap ang ginawang pagpatay kay Mark Dave. Bukod sa saksak ng ice pick sa iba't ibang bahagi ng katawan, pukpok ng matigas na bagay sa noo at ulo, sinunog pa ang katawan ng biktima. Nag-iisa po yung anak ko kaya hindi ko matanggap po yung ginawa nila, lalo na sinunog. Hindi natutulog ang Diyos at kahit papano makonsensya yung gumawa niyan. Talagang demonyo, kriminal, hindi na nakontento. 3 anggulo ang tinitignan ng pulisya na motibo sa krimen, pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang otoridad para hindi makaapekto sa investigasyon. Malaking bagay raw sa pulisya na merong GPS tracker ang nirentahan at sinakyang kotse ng biktima papunta sa La Union. May mga hawak na rin ng PNP na CCTV footages na posibleng makatutulong sa investigasyon. Ang ginagawa po ng ating Chief of Police at yung mga investigator po natin ay tinatrack po nila yung mga hinintuan at saka yung mga pinuntahan ng sasakyan. Inaalam na rin ng pulisya kung sino ang nakasama ng biktima sa sasakyan bago siya natagpo ang patay. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay magsisimula bukas, July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entries sa GMA Regional TV station sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets o groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po tayo sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA, bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Farm-to-table dish na galunggong Shanghai with munggo. Ating pagsaluhan sa report ni Russell Simorio. Malalawak ang taniman ng iba't ibang gulay sa farm na ito sa Barangay Bunlag, Calasiao, Pangasinan. Pinaparami ang munggo. Ang mga agriculture at agribusiness student na sina Ron Rick Dumundon at Allen Angelo Repolyo nakaisip ng merienda na gawa sa munggo. Ito ang galunggong Shanghai with munggo. Ihanda ang mga sangkap gaya ng sibuyas, bawang, carrots, papaya at munggo. Saka ihalo sa hinimay na pinakuloang galunggong. Ilagay sa lumpia wrapper. Saka iprito sa mainit na kawali. Ilang saglit lang, pwede nang tikman ang galunggong Shanghai with munggo. Nandun po yung lasa ng ingredients which is munggo and yung carrots. Ito po ay para sa akin naging masustansya sa akin. Masarap po siya, medyo manamis-namis. Bata pa lamang si Allen Angelo nang mahilig sa agrikultura, kaya itinuloy niya hanggang kolehiyo. Ito na po ang aking gusto na kunin na course po. Kasi po marami pong opportunities at in demand po ito, lalong-lalo na po sa ibang bansa po. Bukod sa maraming oportunidad sa agrikultura, naman na rin ni Ron Rick sa kanyang ama ang hilig sa pagtatanim. Kasi po may farm po kami doon na mga 3 hectare po. Gusto pong parang i-develop yung parang mas maparami pa yung mga ma-harvest po. Hinihikayat ng 2 estudyante ang mga kapwa kabataan na pasukin ng backyard gardening dahil bukod sa healthy na, kumikita pa. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang tanim na palay sa Calasiao, Pangasinan na babansot dahil umano sa kakapusan sa patubig. Sundan sa report. Hindi masimula ni Mang Arturo ang paglalagay ng pataba sa mga pananim na palay sa Barangay Ambatal, Calasiao, Pangasinan dahil ito sa kakulangan ng patubig. Kaya ang problema, nababansot ang mga pananim. Maliliit pa kasi, parang nabansot ito kasi kulang sa tubig talaga, tubig ulan. Kung maulanan ito, madaling lalaki ito. Problema rin ng magsasakang si Mang Sani ang mabagal na paglaki ng kanyang mga pananim. Ang iba, tuluyan ng nasira kaya muli siyang nagsabog tanim. Hindi raw sapat ang ulan para mapunan ang pangangailangan sa patubig. Ito nga sir inulit na ito Pangalawang beses ng kwanto, nilagyan ng palayo. Bakit sir? Ano yung nangyari dun sa una? Kako, namatay at saka sir. Namatay sa kakakunti yung tumubo. Inaalam pa ng Provincial Agriculture Office ang sitwasyon ng ibang magsasaka sa lalawigan. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, posibleng maantalang anihan ng palay sa Setyembre dahil sa kakulangan ng patubig. Atrasado na kasi ang pagtatanim ng palay ng maraming magsasaka. Inaabangan din kasi ng ilan ang magandang presyuhan ng palay. Hindi pa nagtanim din dahil hinihintay pa yung situation doon sa tariff. Kasi kung bubaba yung price, nag-aalanganin sila magtanim. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio,
One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang century-old na gusali sa Vigan City. Balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na nangyari kagabi sa heritage site ng Vigan City. Isang century-old na business establishment ang tinupok ng apoy na umabot ng higit 1 oras. So, medyo nahihirapan tayo dahil lahat ito ay may mga double lock na malalaking kandado. So kinakailangan natin mag-forcible entry dahil sayang lang yung para fighting natin kung hindi natin ma-penetrate yung base ng fire. Ayon sa BFP, 6 na stalls sa nasabing gusali ang inuupahan. Isang bahagi nito ay storage room, laman ang maraming plastic na nagpalala raw sa sunog. Hindi pa matukoy ang pinagmulan ng sunog at ipinapatawag pa ng BFP ang may-ari ng establishmento ng mga Chinese businessman at mga tenant. Kaninang umaga, muling binalikan ng BFP ang gusali matapos muling sumiklab ang apoy at bahagyang lumakas ang usok sa loob ng gusali. Wala kasi siyang partition hanggang doon sa may bubong. At sana kung yung wall partition nitong mga row type building na to umabot hanggang sa bubong, medyo hindi sana ganon kaapektado yung kabilang establishment. Wala namang nadamay na katabing gusali at wala ring napaulat na nasugatan sa insidente. Inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsala ng sunog. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Puspusang isinasagawa ng DPWH ang pagsasaayos sa mga manhole at drainage canal sa mga pangunahing lansangan sa Dagupan City. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw Dungka. Puspusan ng pagsasaayos ng ilang kawani ng DPWH sa mga manhole sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. May mga signage ang mga inaayos na mga manhole upang matiyak na walang madisgrasya ng mga motorista at mga dumadaan. Malaking tulong daw ito sa ilang mga dumadaan para maiwasan ng baha lalo na sa tag-ulan. Mas maganda, tayo wala nang baha-baha. Okay lang naman. Mas maganda ngayon tumataas na yung kwan dito, hindi na bumabaha ng masyado. Ayon sa Pangasinan 2nd District Engineering Office, aabot sa 15 na manhole na ang kanilang isinaayos lalo na sa Central Business District. Dahil konkreto ang inilalagay na manhole, batid nila na may nagnanakaw nito. Agad naman nilang inire-report sa PNP ang mga nawawalang takip ng manhole. Target naman ng DPWH na matapos ang aabot sa mahigit 100 na mga manhole, lalo na sa Central Business District. Hanggang siguro give us until mga 2 months pa, lahat ng mapapalitan namin. Yun nga lang, may mga cases kasi dyan na kung minsan ninanako yung mga manhole natin. Kaya hindi naman namin maiwasan yun. Kaya nire-report din namin sa mga police station. Samantala, patuloy din ang pagsasaayos ng DPWH sa mga drainage system sa Dagupan City. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 13 botante sa Mangaldan, Pangasinan, isa sa ilalim sa ERB hearing matapos madiskubreng may kapareho sa ID System Matching Report. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nakatakda sa July 15 ng Election Registration Board o ERB hearing ng Commission on Elections. Kabilang sa mga sasailalim sa hearing ang 13 botante sa Mangaldan, Pangasinan. Lumalabas kasi sa Automated Fingerprint Identification System o AFIS Matching Report na bukod sa Mangaldan ay nakarehistro rin sila sa ibang bayan. Yun po yung na-find out ng head office natin dahil binabalidate namin kung talaga bang sila, one and the same person sila. Kung mapapatunayan na hindi lang sila sa Mangaldan nakarehistro, maaari silang maalis sa listahan bilang botante sa bayan. Siyempre po kasi kailangan po sa bayan po natin, hindi kailangan isa lang talaga. Kasi kung madodobli po yun, parang mandaraya. Samantala, nakatakda rin isa ilalim sa ERB hearing ang mahigit 1,000 new registrants simula noong Abril hanggang Hunyo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Brace yourselves, Kapuso, dahil isang action-packed Kapuso Mo Show ang matutunghayan sa Alaminos City, Pangasinan. Kasama ang mga cast ng Black Rider, Kapuso Action Drama Prince, Ruru Madrid, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Xavier Ramos, and Shiri Bautista.
Abangan yan sa darating na Sabado, bukas sa Puyan, July 6, 2024, 4 p.m. sa Nepomart Alaminos, Alaminos City, Pangasinan. See you there mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Siyam na bangkay na ng foreign nationals ang natagpuan sa Pampanga. Tutukan sa report. Nasa siyam na bangkay ng foreign nationals ang natagpuan ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng Pampanga mula 2019 hanggang 2024. Sa tala ng Pampanga Police Provincial Office, kabilang sa mga bangkay na natagpuan ay Chinese, Vietnamese, Malaysian at Japanese. 6 po dito ay Chinese, 1 is Vietnamese, 1 is Malaysian and 1 is Japanese. Noong nakaraang buwan, sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang compound ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Porac kung saan higit 150 na individual na kinabibilangan ng mga foreign national ang na-rescue matapos sumunong mabiktima ng human trafficking at torture. Iniimbestigahan ng PNP kung pogo-related ang pagkamatay ng mga naturang foreign nationals. Nagiging tapunan daw ng mga bangkay ng foreign nationals ang Pampanga dahil sa access nito sa mga expressway. Nagkandak po tayo ng investigation, backtracking, at nakita po natin sa CCTV yung sasakyan na ginamit po is from Metro Manila. Sa datos na nakuha ng PNP sa Bureau of Immigration and Detention, nasa higit 600 pang individual ang nakatakas sa isinagawang raid sa Pogo Compound sa Porac. Kaya puspusan ng inspeksyon at monitoring sa mga lugar at establishmento na posibleng may mga foreign national. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Dalawang tricycle ninakaw sa magkahiwalay na lugar sa Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Palabas ng Sitio Zamora, Barangay Poblasyon, Binalonan, Pangasinan ang tricycle na ito na minamaneho ng isang lalaki. Kita rin sa CCTV footage ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na lumabas sa parehong sitio. Ang tricycle, tinangay pala mula sa tapat ng isang bahay sa lugar. Pagmamay-ari ng 36 anyo sa si Jerome Manawis ang tricycle. Kwento ng kaanak, ipinarada lang sa tapat ng bahay ang tricycle nang tangayin ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki. Sobrang nalulungkot po kasi yun po yung source of income niya eh. Sana makonsensya po sila kung may konsensya pa. Talagang halang po ang bitukan ng mga yon. Wala pong puso. Isang tricycle rin ang ninakaw ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Banwar, Lawak, Pangasinan. Nakaparada rin ang tricycle sa tapat ng bahay ng may-ari ng tangayin ng kawatan. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, bukod sa Binalonan at Lawak, may iniimbestigahan ding nakawan ng tricycle sa Alaminos City at Lingayen. May mga incident po namin yung marami ang natawan sa gabi sapagkat yun nga lang po, sir, yung karamihan doon sa mga nawala na sa motorsiklo is naiwan po nila yung susi nila doon sa ignition po niya. So yung kawatan ay madali nilang po yung motorsiklo. Paalala ng otoridad, maaring maglagay ng alarm sa mga sasakyan o iwasang iparada ito sa madilim na lugar para hindi pag-interesan ng mga kawatan. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Inaasahan sa susunod na linggo ang panibagong big-time oil price hike sa pagtataya ng Department of Energy Oil Industry. Posibleng umabot sa 1 peso and 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Tataas din ng 40 hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng umabot sa 80 centavos ang price hike per liter sa kerosene. Ayon sa ahensya, bunsod pa rin ito ng nararanasang geopolitical tension sa Middle East, gayon din ang pag-urong ng US crude investors. Simula Enero ngayong taon, umabot na sa 9 peso and 25 centavos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, 8 pesos and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na may oil price hike. Narito na ang Ratsyada Balita.
Isasagawa sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan ang pagkakabit ng CCTV camera at solar lights. Ikakabit ito sa Buka 1 Bridge na nag-uugnay sa Barangay Sungkoy at Barangay Malabago sa bayan, maging sa Buka 2 Bridge na nag-uugnay naman sa Barangay Sungkoy at Barangay Milintap, San Carlos City. Ayon sa Barangay Council, simula nang maayos ang tulay, naging entry at exit point ito ng mga kawatan. Ilang insidente umano ng nakawan ng kambing ang naitala sa lugar. Ang pondo sa paglalagay ng dagdag seguridad sa tulay mula sa 20% development fund ng barangay. Nauna nang nagkabit ang barangay ng 13 solar lights. Dinagsa ang unang araw ng enrollment sa Lawag Central Elementary School. Ang ilan sa mga magulang, isinabay na ang pagkuha ng card ng kanilang mga anak at pagpapa-enroll. Bukas ang enrollment sa grades 1 to 6. Wala naman daw naging problema sa requirement ang mga mag-aaral, gaya ng confirmatory slip at basic education enrollment form. Isa ang Lawag Central Elementary School sa pinakamalaki at pinakamatandang public school sa lungsod. Dahil sa makapal na water hyacinth, nasakop na nito ang Mestizo River ng Vigan City. Kaya bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month, nagbayanihan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, LGU at NGOs para tanggalin ang water hyacinth sa ilog. Kung hindi pa matatanggal ang water hyacinth, baka maulit daw ang pagbaha na nagdulot din ng pagkasira ng mga tulay sa Govantes Dike noong mga nagdaang bagyo. Naging sentro ng kalakalan sa Vigan ang ilog noong 16th at 19th centuries sa barter trade. 2 kilometrong haba ang dike na nasa pagitan ng Vigan City at mga bayan ng Santa Catalina, San Vicente at Bantay. Para naman mapakinabangan, dadalhin ang mga makukuhang water hyacinth sa provincial jail para gawing handicraft at kabuhayan ng mga persons deprived of liberty. Ivy Hernando, Jeric Pasilyao, Russell Simonio, One North Central Luzon. Inaabangan na ang bakbakan ng GSO HRMO kontra sa Mayor's Office sa Do or Die Game 3 ng finals ng 2nd LGU Inter-Office Basketball Tournament sa Bangaldan, Pangasinan. Sa Game 2, naitabla ng GSO HRMO ang serye sa score na 84-76, dahilan para magkaroon ng rubber match. Gaganapin ang Game 3 sa Martes, July 9 sa Macario Idia Development Center. Samantala, naibusto ng koponan ng Sangguniang Bayan ang ikatlong pwesto matapos silang pataubin ang koponan ng Calabret sa score na 71-64. Ang Calabret team ay binubuo ng mga tanggapan ng COMELEC, Accounting, Land Tax Section, Agriculture, Budget, RHU, Engineering at Treasury. Sa isinagawang Micro, Small and Medium Enterprise Development Council meeting, pinag-usapan ang iba't ibang pamamaraan kung paano mapapalago ang negosyo sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Isa rin sa kanilang pinag-usapan ang pagsusulong ng digitalization. Kasabay ng lumalagong teknolohiya, nakamonitor naman ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na gumagamit ng artificial intelligence. Nagpaalala ang DTI na maaring maharap sa kaukulang kaso ang sinumang mahuling mangungopya ng trade name o trademark gamit ang AI at iba pang teknolohiya. Tulong to sa amin during pandemic. Nag-increase yung sales namin dahil sa digital marketing. Doon, nagkaroon din kami ng sales dahil sa bulk orders. Awasan Falls na pinakamataas na talon sa Region 1 dinarayo ng mga turista. Ating pasyalan sa report. Sabi nga nila, nature is the best therapy. Kaya ang ilan nating kapuso, bumabiyahe pa ng malayo para makalanghap ng sariwang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Isa sa binabalik-balikan ng mga turista ngayon ay ang ganda ng Awasan Falls, ang pinakamataas na talon sa Region 1 na matatagpuan sa Sigay, Ilocos Sur. May taas itong 120 meters. Nasa liblib na bahagi ito ng Barangay Santo Rosario. Mula sa Barangay Road, kailangan munang dumaan sa ilog at mag-hike ng 1 oras. Pero talaga namang mapapawi ang pagod kapag ganito na ang bubungad sa'yo. Ang grupo ni Kimberly na mula pa sa Pangasinan, hindi pinalampas na masilayan ito. Tara na sa Sigay, Ilocos Sur!
kung saan matatagpuan ng magandang falls or wonder falls ng Ilocos, ang Awason Falls. If you're looking for a new adventure, swak na swak ang Awason Falls. Though mahirap, very worth it naman dahil napaka-mesmerizing ng view. Payo ng mga lokal, alamin muna ang panahon bago pumunta sa lugar dahil may parteng maputik at malakas ang agos ng tubig na daraanan kapag umuulan. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.